Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. Hindi ako naniniwala sa mga most haunted place na nakikita sa internet. Hanggang sa gumugol ako ng isang gabi sa isang bahay na sikat dahil doon. At hindi na ako bumalik. Mahilig kasi akong manood ng urban exploration videos noon. Isang araw, may nakita akong lumang bahay sa probinsya na madalas pag-usapan online. Sabi ng mga tao, maraming nakakarinig ng yabag sa loob. May iba raw na may nakikitang ilaw sa mga bintana kahit wala nang nakatira roon. Siyempre, inisip ko na exaggerated lang. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon na mapuntahan iyon kasama ang dalawa kong kaibigan, pumayag agad ako. Plano namin mag-record ng content. Wala nang iba. Pagdating namin doon, luma talaga ang bahay. May mga sirang bintana. Makapal ang alikabok. At tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Pero wala naman kaming nakitang kakaiba. Naglibot kami. Nagvideo. Nagbiruan pa nga. Bandang 11:00 ng gabi, nagdesisyon kaming doon matulog para mas kumpleto ang experience. Naglatag kami ng sleeping bag sa dating sala. Normal pa rin ang lahat. Hanggang mga 12:00. Doon nagsimula. May narinig kaming yabag sa second floor. Mabagal. Parang may naglalakad. Sabi ng kaibigan ko. Baka daga lang. Tumango ako. Posible naman. Luma ang bahay. Pero maya-maya. Narinig ulit namin. Mas mabagal. Mas mabigat. Parang sapatos ang tumatama sa kahoy na sahig. Tahimik kaming lahat. Nakikinig. At biglang tumigil ang tunog. Parang may napansin siyang nakikinig kami. Hindi na kami umakyat. Ayaw na rin naming mag-imbestiga. Nagkulong na lang kami sa sala. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa ingay. Kundi dahil sa pakiramdam. Yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo. Pagmulat ko ng mata, nakita kong gising din ang isa kong kaibigan. Nakatitig siya sa hagdan. Hindi siya nagsasalita. Tumingin ako sa direksyon niya. At doon ko nakita. May tao sa taas ng hagdan. Nakatayo lang. Hindi gumagalaw. Madilim. Hindi ko makita ang mukha. Pero malinaw na may tao. Akala ko isa sa mga kaibigan ko. Pero pareho silang nasa tabi ko. Walang nawawala. Doon ako kinabahan. Kinuha ko agad ang flashlight ko. At itinapat sa hagdan. Wala na. Walang tao. Walang kahit ano. Pero sigurado akong may nakita kami. Pareho kami. Parehong direksyon. Parehong oras. Hindi na kami nakatulog pagkatapos noon. Hinintay na lang naming mag-umaga. Habang nag-aayos kami ng gamit bago umalis, napansin ko ang isang bagay. May lumang picture frame sa dingding. Hindi namin yon napansin noong gabi. Lumapit ako. At nakita ko ang litrato ng dating pamilya na nakatira roon. Isa-isang mukha. Mga matatanda. Mga bata. At isang lalaki. Nanlamig ako. Kasi kamukha niya yung taong nakita namin sa taas ng hagdan. Parehong tindig. Parehong buhok. Parehong itsura. Hindi ko sinabi agad sa mga kasama ko. Pero nang makita nila ang litrato, natahimik din sila. Walang gustong magsalita. Umalis kami agad. At hindi na bumalik. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung ano ang nakita namin noong gabing iyon. Baka pagod lang kami. Baka guni-guni. Baka coincidence lang. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Pag-uwi ko, chinek ko ang video na kinunan namin sa sala bago kami matulog. At sa isang frame. Ilang segundo lang. May nakatayong tao sa taas ng hagdan. Tahimik. Hindi gumagalaw. Nakatingin pababa. At nang mag-next frame ang video. Wala na siya. Hindi ko na ipinost ang recording. At hindi ko na ulit pinanood. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ang nakatayo sa hagdang iyon. At ayoko nang malaman. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis
Check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitngitan.